yung classmate ko, si Palpi, class 2014. Shoutout sa'yo, my beloved classmate. So ito si Palpi, nagtatanong sa akin ano daw yung mga upgrades ko dito sa motor. So first off, nag-upgrade tayo ng steering damper. Ito, para sa high speed hindi siya mag-wobble. So ano pa yung upgrades natin dito sa motor? Yung windscreen natin na naka-double bubble. So ito, ang purpose nito is para mas mataas yung tapon ng hangin sa'yo. Aso. So ano pa bang mga upgrades natin dito? So yung iba is more on aesthetics, pero yung iba is meron din namang mga purpose. Purpose and aesthetics as well. Itong clutch levers natin, mas shorty siya, and mas masarap siyang hawakan kasi meron siyang some sort of bend dito sa so hindi mo na siya kailangan i-adjust ng masyadong mababa, at saka saktong-sakto siya pagka 2 fingers ng gamit mo pagka itong side mirror natin is stealth. Itong side mirror natin is medyo maliit siya sa normal, but better pa rin kaysa sa walang side mirror. Although nakikita ko naman yung nasa likod ko, so nasa-serve niya pa rin yung purpose niya as a side mirror. Kasi sometimes nag-upgrade tayo na ang nangyayari is nako-compromise yung safety. So with this kind of side mirror is okay pa rin naman, kita pa rin naman yung Yummy. Ano pa ba ang mga upgrades natin dito? Itong foot peg ko, later I will show you. Itong foot peg ko is upgraded na rin siya. Ang brand nito is Arashi. Adjustable siya. So ang kaibahan nito sa stock foot peg is this foot peg is medyo nakatras siya, na kailangan mo para sa leaning angle mo during the race or during the track day. So at least kahit pa paano is hindi na rin sasayad yung foot peg mo kapag naglilin ka sa mga corners. Meron din akong in-upgrade na GP Racing na mga engine covers para sa 6R natin. Ano pa ba yung mga upgrades natin dito? Ito, nag-upgrade tayo ng gulong. Naka-race tire tayo ngayon. Super Corsa, Pirelli Super Corsa SC2. Mas makapit siya. And training tire siya, training tire kung mag-track ka. So ito yung actually ginagamit na tire. Pero ang disadvantage niya is kailangan mo pa siyang i-heat up. Mas matagal siyang ipainitin kaysa dun sa normal na road tire. Dun sa Super Corsa, Pirelli Super Corsa, yung SP niya. So ito is mas matagal siyang painitin. Pero pag uminit naman siya, makukuha mo na yung optimum performance ng gulong. And then pag umulan is hindi ko rin siya marirecommend na wawaswas ka or hahataw ka. Although in any kind of tire naman is dapat talaga pagka umuulan, dahan-dahan lang. So para for safety tayo lagi. Ito, naglagay lang tayo ng mga camera, yung Insta360 natin. Insta360 meron tayo dito. Ano pa ba? What else? Ito yung quad lock. Importante to. Masecure yung yung cellphone. And then upgrade ko na rin siya dun sa may damper para hindi masyadong masisira yung cellphone mo, kasi kapag nagmumotor ka, like what I've said this morning, na matagtag tong sports bike. Medyo matagtag siya compared dun sa ibang types ng bike.
Yung suspension niya kasi is designed talaga sa truck. Although pwede mo naman siyang i-adjust kasi fully adjustable naman to. Pero syempre iba pa rin yung comfort or yung laro ng mga shock ng ibang types ng motor. So kailangan mo siya ng damper. Ito para hindi masyado mas matagtag, maalog yung cellphone mo. So mas patagal mo yung buhay ng cellphone mo kasi nga kung lagi siya natatagtag, so araw-araw siyang ganun kung ginagamit mo man siya pang daily or whatever. So kung araw-araw mo siyang ginagamit, bakit biglang nasisira or naglalag or biglang nagahang? Biglang nagahang yung cellphone mo. So, malaking tulong din yung quad lock kasi you don't have to worry anything kasi quad lock is kilala yan, one of the most secure phone holder na pang motorcycle. So itong yung type na sa akin is naka pro type and then naka stem. So meaning dito siya nakalagay sa may butas dito sa may T-post, sa pinaka T-post niya. So ano pa bang mga in-upgrades natin dito? Ano pa ba yung mga upgrades natin dito sa motor natin? Ito yung SC Project na CRT na titanium and carbon canister. So isa rin sa mga upgrades natin to. Dati ako naka Leovins na aftermarket din, yung may mid-link pipe. So medyo nahihinaan ako in a way. Pero ito naman is nabibingi naman ako. So we will see kung anong magiging okay para sa atin, kung babalik ba tayo sa Leovins. Since nandiyan naman siya sa bahay, tinanggal ko lang, ni-standby ko lang doon. So babalik ba tayo doon or we will stick with this exhaust. So ano pa yung mga in-upgrades natin dito? So engine ito is stock. Ang in-upgrade ko lang siguro dito yung yung kanyang air filter. So naka-KNN na ako na high flow air filter. Kailangan daw i-remap. At this moment is hindi pa siya naka-remap. Stock pa rin lahat. ECU stock. So kaya maririnig nyo minsan may mga times na nagbabackfire siya. Brake still stock. Yung mga brake pads stock pa rin naman. Hindi pa naman ako nag-upgrade ng Brembo or any other kind of or brand of brake system. By the way, itong 6R natin, kung sa mga nagtatanong kung mayroon daw bang pangalan to 6R natin, no? So pinangalanan ko siya na Ara. Oo, so bakit Ara? Kasi yung motor is CX-6R. So CX-6R, ang pinakadulo niya is R. So naisip ko Ara kasi yung BIOS natin is ang pangalan nun Mina. So guys, alam nyo na. So yung BIOS natin, bakit daw Mina? O sige, bakit Mina? Kasi yung kulay niya is alumina jade. So yung Mina is kinuha ko dun sa kulay niya na alumina, kaya siya naging Mina. Tapos ito naman is tinandem ko lang siya since R66R. So tinandem ko lang siya dun sa pangalan ng kotse ko na Mina. So ito si Ara. So yun. So ito si Ara is meron na siyang 17,000 mileage. 2022 ko siya kinuha sa Wheeltech Makati. Shout out Wheeltech Makati kila Ma'am MJ Santiago. Shout out sa inyo, ma'am. Thank you for accommodating me that time, kasi nung time na yun talagang hirap maghanap ng 6R. So nagtanong ako sa Pampanga, nagtanong ako sa Bulacan, nagtanong ako sa Tarlac. Wala silang available na 6R. So ngayon nagtanong ako dito sa Kawasaki, sa Wheeltech Makati, yung flagship nila dyan sa Hilpuyat, sa Buendia. So nagtanong ako, ma'am, meron po ba available na 6R? Sabi niya, sir, may parating kami ngayon. Kung gusto mo is, kung kukunin mo, i-reserve namin sa'yo. So yun, okay, usap ko si Ma'am MJ. Napaka-approachable naman ni MJ, napaka-kind na tao. So masiyahin din. So ano lang siya, palangiti si Ma'am MJ. So kinuha ko. The following morning binayaran ko siya. Nag-travel ako from Bataan to Makati. Nag-bus lang ako. And then kinuha ko siya.
and within half day nga lang ata, na-release yung bike. And then ayuwi ko na siya. Ang ano ng upgrades, alam nyo na mga bok, kung ano ng upgrade. Siyempre, exhaust muna ang ano ng upgrade natin. So yun. So soon siguro magkakabitin tayo ng lever guard dito. Check muna natin kung ano yung brand na pwede nating ilagay. So mag-check muna tayo. But for now, yan lang naman ang mga upgrades natin dito sa motor natin na si Ara. Ano pa bang mga na-upgrade dito? So ayun pala yung mga sliders. So meron akong engines meron ako dito sa side ko, engine slider. Meron akong axle slider, spool, yung pang taas ng motor pagka ilalagay mo siya sa paddock stand. Overall, yun na naman ang mga upgrades ko dito. Wala naman mga major na upgrades. Like for example, sa engine, wala naman. Sa brake system, wala pa naman so far. Kung na-remap na daw ba to, is hindi pa rin po. So, stock na stock. Sariwan-sariwa po si Ara. Personally, I choose not to put any sealant. So, yun. Sealant sa loob ng gulong natin. Kasi yung mga big bikes, alam na naman na high revving or mabibilis yung mga takbuhan ng mga big bikes. So, kung maglalagay kayo ng, ewan ko sa ibang mga big bike owner, pero ako personally, I choose not to. Because why? Siyempre yung motor natin is high speed yan eh. So high speed, tapos maglalagay ka ng liquid sa loob ng gulong mo, so maapektuhan yung handling. Yun, most importantly yung handling ng motor, maapektuhan siya. Bakit? Kasi merong umiikot dun sa loob na liquid sa loob ng gulong mo. So kung tatakbo ka ng high speed, there's a big possibility na mag-wobble yung harapang gulong. Or kung magko-cornering ka naman kung occasionally magta-truck, re-race truck ka or truck day. So kung magko-corner ka, syempre lahat ng mga sealant is pupunta sa isang side, or pwedeng sa sobrang init ng gulong kukulo yung sealant mo. So gano'n, maraming factors eh. So ako, I choose not to put any sealant on the tire. So ingat-ingat lang. Ako kasi meron akong binili na portable na inflator. So just in case na sumingaw, at least kahit paano mayroon pa rin akong way to inflate and then to bring the nearest vulcanizing shop. So kasi hindi rin naman basta-basta magbiyahe na ganitong mga klaseng motor, lalo na syempre dumadaan tayo sa mga expressways. So kung medyo malambot yung gulong mo, tas inabot ka ngayon sa mga expressway, tas wala ka man lang something to inflate your tire, syempre ang mangyayari is madidelay yung lakad mo. So ako normally pagka long ride, nagdadala talaga ako ng tire inflator. So sinatanong din nila, marami din nagtatanong sa mga kakilala ko, saan na daw ba nakarating tong motor natin. Nakikita kasi nila sa mga previous vlog natin kung saan tayo nakarating. So nakakarating tayo ng Pangasinan, dyan nakapasok na to ng si Ara is Gala to, Gala. Nakarating na siya ng Baler. So nag 2 days kami dun sa Baler. Nakarating na siya ng Daang Kalikasan sa Pangasinan, sa Manggatarem, Pangasinan. Sino kaya to si Kuya? Shoutout sa'yo Kuya na naka 6R din. Alam ko 6R din to. So sing earn pa lang, kita na. Si Kuya naka 6R, no? So saan pa ba nakarating to? Nakarating na siya ng Batangas, nakarating na siya ng Aguilar sa Pangasinan, Manawag, nakarating na rin siya ng Manawag. Doon namin pinabless to eh. So 2 times tong bumalik ng Manawag. Saan pa ba? Batangas, sa Monte Maria, recently nagpunta kami. Saan pa ba nakarating to? Baguio, di ko pa siya naiakit ng Baguio eh. Pero siguro soon iakit natin siya ng Baguio. Saan pa ba siya nakarating? Marami na rin napuntahan to si Ara, yung motor natin, no?
So hindi daw ba nakakapagod pag long ride? Actually, subjective yung tanong na nakakapagod eh. Nakakapagod din in a way na syempre yung decision niya is aggressive. So nakakapagod. Isang tanong na alam kong maraming makakasagot. Kagaya na sa akin, naka-race foot peg na ako. So medyo naka-atras pa, nakataas yung paa ko. Actually, mas malakas pa lumamo ng gasolina ko to kaysa sa ano eh. Sa mga GS na 1200 or 1250. So hanggang sa muli, always share the road and rock on.